Dinala na po sa Cavite at Laguna ang Oplan Tanggal Bulok, Tanggal Usok ng IAC pero tila na itimbre ang kanilang operasyon kaya walang nakitang mausok at bulok na mga sasakyan. Sa halip mga kolorum na UV Express ang nasabat. Nagpapatrol, Doris Bigonia. Ni-level up na kanina sa Laguna at Cavite ang pagsawata sa mga bulok at kolorum na public utility vehicles. Pansin lang ng IAC, tila natutunugan ng mga driver at operator ang kanilang galaw, kaya bago pa makaporma para manghuli, malinis na ang mga daan ng mga karag-karag, bulok at mausok na mga sasakyan. Gaya sa Molino sa Bacoor, halos zero jeepney kanina nung dumating ang IAC. Paniwala ni spokesperson Attorney Eileen Lizada, may hudas sa kanilang hanay na itinimbre na magkakahulihan sa lugar. I cannot deny that. Meron ding mga ganyan. Kaya nga, we can only choose kung sino yung pwedeng sumama sa amin. And we are purging our ranks right now. We are hearing reports. I have given the letters to USEC team and we have evidence. Kaya sabi ni Lizada, ma-expand ang kanilang operasyon, tanggal bulok na operatiba at traffic units. Nakatisod pa si Lizada ng mismong usapan ng mga kolorum na UV Express. Nasabat ang usapan ng mga ito sa radyo. May tumitimbre kung nasaan na nang huhuli ang IAC para di sila dumaan doon. Ang hindi alam ng mga ito, naririnig ng buong IAC ang Boarding usapan. stations, makinig kayo. Board member Lizada to. Nakakuha na kami ng isang van ninyo. O, tumahimik kayo. Dahil na-booking, na-impound ang van. Nauna nang nag-operate ang IAC sa Pasita Complex sa Laguna. Nagkalat sa kalsada ang mga stranded na pasahero nang magkahulihan na. Ready naman ang mahigit 20 military trucks para magbigay ng libreng sakay. Kaso, may slight problem. Hindi magkasya yung malalaki yung military vehicles. Yung guide namin, hindi naman sinabi sa amin na ang dadaanan pala dito is maliit na makitid na kalsada. Ang isang bus operator naman ramdam ang hirap ng mga pasaherong pinababa sa mga jeep na nahuli. Rush hour pa naman, kaya agad siyang nagpalibreng sakay sa 2 bus niya. Naawa po ako sa mga tao. Nakita po kanina on the way dito sa amin, nakita ko napakaraming tao, makapal ng tao. Simangot to the max ang ilang pasahero, lalo na yung may mga batang ihahatid sa eskwela. Ang isang estudyante baka bumagsak pa sa isang subject. 1:30 po kasi start ng exam ko eh. Paano yan? Di ba hindi na po makatake? Hindi ko po alam kung papayagan pa po ako. Ang isang grupo naman ng mga empleyadang ito nakakuha ng ebidensya para maipaliwanag ang pagiging late. Ka nakipag-selfie sa akin. Kasi po para po masabi ko po sa boss ko po na malilate po ako ngayon. Dahil po sa operation po. Sabi ng IAC, na ititimbre man ang kanilang operasyon, walang puknat ang gagawin nilang panghuhuli. May babala rin sila sa mga gustong manabutahin ng operasyon. Kung hindi nyo kaya, maghanap na lang kayo ng ibang karir ninyo. Kasi kami, marami rin ho sa IAC na talagang seryosong nananabaho. Huwag nyo kaming idamay. Sa isang linggo, hataw ulit ang hulihan, Metro Manila at sa probinsya. Doris Bigonia, ABS-CBN News. Nakatakdang tumanggap ulit ng TNVS application ang LTFRB sa Pebrero 5. Kasunod ito ng inilabas nilang memo na nagtatakda ng limitasyon sa bilang ng TNVS sa kalsada. 45,000 na units na lamang ang papayagan sa Metro Manila, 500 sa Cebu at 200 sa Pampanga. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, base sa kanilang record, mahigit sa 30,000 sa 45,000 slots para sa TNVS ay nananatiling bakante. Nasa 15,000 pa lamang ang bilang ng mga TNVS na naisyuhan ng prangkisa at may pending na aplikasyon sa LTFRB. Iba po ito sa bilang ng mga TNVS na binigyan ng accreditation ng mga transport network companies. Binawi ng dating welder ni Kerwin Espinosa ang kanyang salaysay sa korte na nagsabing runner siya ng droga ni Kerwin at nagdinegosyo ng iligal na droga ang mga Espinosa. Ayon nito sa abogado ni Espinosa na nagsabing inamin din ng testigo na tinakot siya ng mga pulis para tumistigo laban kay Kerwin. Nagpapatrol Angel Movido.
Batay sa sinumpaang salaysay ni Jose Antepuesto noong August 3, 2016, isa siya sa mga tumetestigo laban kay Kerwin Espinosa. Sa kanyang affidavit, sinabi niyang childhood friends sila ni Kerwin sa Cebu hanggang sa unti-unti niyang nalaman ang negosyo ng mga Espinosa, ang maglako ng shabu. 2013 nang kinuha umano siya ni Kerwin bilang welder sa kanyang hotel. Inuutusan din siya ni Kerwin sa harap ng kanyang tatay na si Albuera Mayor Rolando Espinosa na magdala ng shabu. Pero sa hearing sa RTC Branch 26 sa Manila kanina, iba na ang pahayag ni Antepuesto. Wala raw totoo sa mga nakasaad sa affidavit maliban sa pagiging welder niya. Number one, he was threatened. Number two, he was also promised that no cases will be filed against him. But he was charged now in Baybay. Isa si Antepuesto sa mga hinuli ng pulis sa Albuera, Leyte matapos mahuling nagbebenta ng shabu kasama ang 5 iba pa. Ikinatuwa naman ni Kerwin ang pagbawi ni Antepuesto sa kanyang mga pahayag. Masaya po ako, at least unti-unti na pong lumulitaw ang katotohanan na wala kaming kasalanan. Sinagot din ni Kerwin ang tanong kung totoo bang ginawang runner ng droga si Antepuesto. Wala po akong knowledge about doon. Wala pong nangyaring transaction sa amin. Ayon pa sa abogado ni Kerwin, handa silang kasuhan ng mga nasa likod ng pamemwersa sa mga witness na tumestigo laban kay Kerwin. It is a violation of law, and in fact, it's a falsification, it's perjury. So the police could be held liable for forcing him to testify. Ayon sa korte, ibinyahe na pabalik sa kulungan sa Baybay, Leyte si Antepuesto. Nakatakda namang ipresenta ang mga ebidensya at iba pang testigo ng pulisya sa susunod na pagdinig sa Pebrero. Angel Movido, ABS-CBN News. Naghain ng hiwalay na reklamo sa Department of Justice si Attorney Lorenzo Gadon laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaugnay ito ng hindi umano pagpa-file ni Sereno ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa 17 taon niyang pagtuturo sa University of the Philippines College of Law. Batay sa reklamo, may paglabag umano si Sereno sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 3 lamang daw ang inihaing SALN ni Sereno bago siya maitalaga sa Supreme Court.